Kaugnay pa rin sa balitang yan, mga alkalde ng Pasig at Iloilo nais panagutin ng mga nasa likod ng anomalya sa flood control project. Alamin natin ang detalye mula kay Kapar Jason Rubrico. Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagsalita na rin sina Pasig City Mayor Vico Soto at Iloilo City Mayor Raisa Treñas kaugnay ng mga depektibong flood control projects. Sa Facebook post ni Treñas, buong suporta niyang ipinahayag ang investigasyong iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga pangunahing kontratista ng flood control projects sa buong bansa. Ayon kay Treñas, dalawa sa mga kumpanyang kabilang sa top 5 na binanggit ng Pangulo ang St. Timothy Construction Corporation at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ay kasalukuyang may hawak ng malalaking proyekto sa Iloilo City sa ilalim ng Iloilo City District Engineering Office. Nasa 120 million pesos hanggang 150 million pesos ang bawat proyekto na nasa kabuuang 570 million pesos. Giit ni Treñas, ilan sa mga proyektong hawak ng mga nasabing kumpanya ay hindi gumagana, nagdudulot pa ng pagbaha o sa ilang kaso'y halos hindi umiiral. Dagdag pa ng alkalde, handang makipagtulungan ang pamahalaang lungsod ng Iloilo sa pagbibigay ng lahat ng impormasyong kailangan upang maisulong ang investigasyon at mapanagot ang mga nasa likod ng mga proyektong ito. Binigyang diin pa niya na tungkulin ng pamahalaang lokal na tiyakin na ang bawat pisong inilaan para sa flood control projects ay may babalik sa taong bayan sa pamamagitan ng maayos na trabaho at tunay na serbisyo. Kasunod na naging pahayag ni Treñas, ipinananawagan naman ni Soto na panagutin ang mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects at putulin na ang ganitong klase ng sistema. Una na ring ibinunyag ni Soto sa kanyang Facebook post ang umano'y sistematikong katiwalian sa implementasyon ng flood control projects kung saan ilan sa top contractors ng Department of Public Works and Highways ay isang grupo umano ang nagmamay-ari at kumukontrol. Binanggit ni Soto ang Alpha and Omega at St. Timothy na kasama ang iba pang kumpanya gaya ng St. Gerard ay pagmamay-ari umano ng pamilya Diskaya. Ayon kay Soto, matagal nang alam ng marami sa pamahalaan ang ganitong kalakaran, ngunit unti-unti nang nalalantad ang buong katotohanan sa publiko. Binanggit niya ang tinawag niyang 6 stages of corruption mula procurement at bidding na may anomalya, substandard o kathang-isip na proyekto, SOP o porsyento na umaabot umano sa kalahati ng project cost, hindi pagbabayad ng tamang buwis sa BIR at LGU hanggang sa paggamit ng nakuhang pondo para sa political influence. Tiniyak ni Soto na magsusumiti sila ng lahat ng impormasyon at red flags sa Pangulo at itutuloy ang mga kaso laban sa mga sangkot upang makolekta ang milyong-milyong piso o bilyon pa na utang nila sa LGU bilang business tax. Aniya, kapag nakolekta ang buwis na ito, maaari nang ponduhan ang pagpapatayo ng gusali para sa judiciary at national government agencies nang hindi kinakaltasan ang pondo ng ibang programa sa Pasig. Sa ngayon, ay sinusubukan na ng SM9 News na makuha ang pahayag ng pamilya Diskaya kaugnay sa nasabing issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9.